Hallelujah! Isang mapagpalang umaga nga po sa ating Panginoon at sa lahat po ng makakapanood ng morning devotion na ito. Ngayong umaga tayo po ay nagkakatipon upang sama-sama tayong mag-aral ng kanyang mga salita. Salamat sa Diyos sapagkat tunay nga po na dakila ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. 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 Sa oras pong ito, bago po tayong magsimula, atin po munang papurihan ang ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ang Diyos ng daan sa buhay ko, pag-ibig niya'y mali. Ko, pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya, siya'y aking gabay, ang kasama't karamay, pag-ibig niya'y kalakasan, bawat araw man, siya'y aking daan. Siya'y aking daan. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin kayo, Panginoon, sa umaga ito. Dakila ka nga, O God, sa aming mga buhay. Kayo po ay gagawa ng daan sa aming mga buhay, sa aming mga nakaraan, O Diyos. Hallelujah. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, na kayo nga po lamang ang aming maparangalan, aming mapapurihan, O Diyos. Hallelujah. Tulungan niyo kami, Banal na Espiritu, anuman yung nakikita niyong karumihan sa puso ng bawat isa, pakalinisin niyo nga po ito, O Diyos. At sa iyo lamang po namin ialay, O Diyos, ang umagang ito. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat po sa umagang ito at isang pribilehiyo pong muli na magamit sa inyong harapan, O Diyos. Samahan niyo kami, hallelujah, mula sa simula hanggang matapos ang gawain ito. Bigyan niyo nga po kami, Panginoon, ng malakas na signal ang bawat isang mga nanonood din, O Diyos. Gayon din ang gawin ninyo, Panginoon. Bigyan po ng malakas na signal upang patuloy po, Panginoon, matapos namin ang gawain ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Nawa ang banal na Espiritu ang manguna sa aming kalagitnaan at ang mga salita niyo, O Diyos, ay ilagay niyo po sa aking mga labi upang maihag ito ng maayos at malinaw sa kabilang linya.
na tagapakinig sa oras na ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay naririto ngayon para muli tayo ay mag-aral ng kanyang mga salita na kung saan ang ating pong pag-aaralan sa oras na ito ay pinamagatan po na God's of New Beginning o ang Diyos ng bagong pasimula. Na kung saan ang ating pong pag-aaralan ay magmumula po sa Isaiah chapter 43 verse 18 to 21. Samahan nyo nga po akong magbasa ng salita ng Diyos. Ang aking pong version na ginagamit ay MBB. Gamit po ako ng kasi maano po yung mata ko. Hallelujah. Chapter 43 verses 18 to 21 po. Sabi po dito sa verse 18, ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. 19, masdan mo ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. 20, pararangalan ako maging ng mababangis na hayop, gaya ng mga asong gubat at mga ostrich, sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto upang may mainom ang mga taong hinirang ko. 21, nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. Purihin po ang salita ng Diyos. Ito po ang ating pong salitang pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Ito po ay mensahe mula po sa nakaraan, sa buhay ng mga Israelita. Sa kabila po ng kanilang pagkakabihag sa bansang Ehipto, at pinalaya po sila ng Panginoon, ay nandun pa rin po, binabalikan pa rin po nila yung kanilang mga kasalanan. Paulit-ulit po nilang binabalikan ito. At talaga pong handong po yung kanilang pagiging marmorer. Na sabi po nila ay dapat hindi na lang sila inalis doon sa lugar na iyo. At ito po ito po ay ang mensahe po natin sa oras na ito ay nagpapahayag na hindi na po dapat nating balikan pa yung ating mga kasalanang nagawa at yung mga sugat ng ating nakaraan. Maaari sa oras na ito may mga pinagdaraanan po ang iba na hindi pa rin po maalis sa tanikala ng nakaraan. Nandun pa rin po yung sugat na patuloy po na binabalik-balikan nila. Pero ang sabi po ng Panginoon, iwanan na po natin yung nakaraan. At kailangan po sa hinaharap tayo tumingin. Sapagkat kung hindi po natin iiwanan ng nakaraan, hindi po tayo makakapagpatuloy. Dito po ay mayroon pong tatlong paalala ang Diyos sa atin. Una, sabi po dito, forget the past. Sabi po sa verse 18. Hallelujah. Sabi po sa verse 18, ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. So dito po ay pinaalalahanan po ng Panginoon na ang mga Israelita na huwag na po nilang balik-balikan pa yung mga kasalanang patuloy na kanilang ginagawa. Sapagkat sila po ay pinalaya na ng ating Panginoon. Kaya dapat po ay huwag na nilang balikan pa kung ano man po yung mga ginawa nilang pagsamba sa mga disdiyosan at yung mga kasalanang patuloy na ginagawa nila. Na sa kabila po na
talagang iniligtas na po sila ng Panginoon doon sa mga kasalanang iyon. Pinadala po sa kanila si Moises para maging gabay nila. Pero ano po ang salita pa po nila? Dapat daw po ay hindi na sila inalis doon sa pagkakaalipin sa mga Ehipsyo. Sapagkat doon daw po ay masasarap na pagkain pa ang kanilang ginagawa. Hindi po nila nakikita yung future na gagawin sa kanila ng Panginoon. Na mayroon palang magandang hinaharap at pagtatagumpay ang gagawin sa kanila. Mayroong maganda pong pangako ang Diyos sa kanila. Kung saan po ang pangako sa kanila ng Panginoon ay magandang buhay doon sa lupang pangako. At kagaya din po ng Apostol Pedro, 3 beses po niyang itinatuwa ang ating Panginoon. Yung time po na ang ating Panginoon ay binihag ng mga Pariseo at mga Hudyo. Nang may magtanong sa kanya kung kilala ba niya ang taong ito, pinagkaila po niya. Pero dahil nga po sa biyaya po ng Diyos, ay nandun pa rin po yung kahabagan ng Diyos sa kanya. Kaya po 3 beses din po siyang tinanong ng Diyos nung bandang huli na kung Pedro, ako ba ay iniibig mo? 3 beses din pong tumugon si Pedro na opo, iniibig ko kayo. Kaya ang sagot po ng Panginoon sa kanya, pakainin mo ang aking mga tupa. At 3 beses din po siya sumagot na opo, Panginoon. Kaya po dito pinakikita lamang po na si Pedro sa kabila ng kanyang mga kasalanan ay ginamit din po siya para po ibahagi ang ebanghelyo ng salita ng Diyos. Na kung saan bakit tayo naririto? Dahil po mayroon taong nagtiyaga po at humingi ng kapatawaran o pinatawad ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya po maging po ang ating Apostol Pablo sa kabila po ng nakaraan niya, ay hindi rin po niya ito nalimutan. Yung dati po siyang manguusig ng mga Kristiyano, pero po nang siya po ay tinawag ng Panginoon para po maging kanyang apostol, habang po hinihintay niya sa Gawa chapter 9, ang mga tagasunod ni Kristo, para kanyang muling usigin at patayin, ay tinawag siya ng Panginoon. At nakakita siya ng isang liwanag na yun po nang naging cause ng kanyang pagkabulag. At kapag po ang Diyos ay may layunin sa buhay natin, may nakalaan din po na tugon ang Diyos sa buhay natin. Hindi po niya hahayaan na wala pong gagawin ang Diyos sa ating buhay. Kaya po sa oras pong ito, tayo din po ay pinalaya na ng Diyos doon sa mga kasalanan, sa mga tanikala po ng nakaraan sa ating mga buhay. Ang kailangan po natin ay lakaran po natin kung ano po yung pinagagawa ng Diyos sa ating sa oras na ito. Huwag na po nating hayaan na maging alipin po tayo ng ating nakaraan, sapagkat may magandang plano po ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi po niya tayo pababayaan. Patuloy na tayo po ay gagabayan niya. Anumang pagsubok, anumang mabibigat po na pagsubok na ating pagdaraanan, ang Diyos po ay dakila sa bawat isa sa atin. Hindi po niya nalilimutan yung pangako niya sa ating mga buhay. Hallelujah. Kaya patuloy lamang po tayo na humingi ng gabay sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos po natin ay Diyos ng pag-ibig. Hallelujah. Hallelujah. Kaya po, kapag tayo po ay laging nakatingin sa kahapon, hindi po tayo uusad o makakapagpatuloy. Ang Diyos ay nag-aalok ng bagong simula araw-araw. Kaya kung meron kang pagkakamali o kasalanan, ibibigay po
ng Diyos sa atin ang kasagutan. Hallelujah. Pangalawa po, God's of doing new thing. Hallelujah. Sa verse 19 po. Ang Diyos ang gagawa ng bagong bagay. Tingnan ninyo, may gagawin akong bagong bagay. Ito ay nagaganap na. Hindi pa ba ninyo nakikita? Gagawa ako ng daan sa ilang at ilog sa disyerto. Hallelujah. Tunay nga po na napakaganda po ng mensahe ng Diyos sa atin. Na kung tayo man po ay dumaraan sa matinding pagsubok, ang disyerto po ay tumutukoy po sa isang pagsubok sa ating buhay. Kagaya po ng mga Israelita sa Exodus chapter 14. Hallelujah. Sa Exodus chapter 14 verse 21 and 22. Sabi po dito, nung pong time na yung mga Israelita po ay pinalaya na nga po ng Panginoon sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. Pinangakuan po sila ng bagong buhay. At sa kabila po ng sila po ay tinutugis ng mga paraon. Ay sinabi po ng Panginoon kay Moises sa Exodus chapter 14 verse 21, sabi po, tinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. 22, ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilakaray ito yung lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Purihin po ang Diyos. Nasa kabila po ng talagang naroon po yung mga pagrereklamo at patuloy na binabalik-balikan po ng mga Israelita yung buhay nila nung sila po ay nasa ilalim ng pagkakaalipin. Hindi po nila nakikita na mas maganda po yung ibibigay na buhay sa kanila ng Panginoon. Na kung saan po doon sa lugar na kanilang pupuntahan, dito po ay iniutos ng Panginoon kay Moises na ituon niya yung kanyang tungkod sa dagat na pula. Para po ito ay mahati at makaraan po sila. At ito pong dagat na ito ay nahati, nakaraan sila. At yung tubig ay nagsilbing pader po sa kaliwa at kanan. Kaya naman po nasa kabilang pampang na sila. Habang sila po ay hinahabol ng mga paraon. Doon po pinagsalikop ng Panginoon habang nandun na po sa gitna ng dagat ang mga paraon. Pinagsalikop po ng Panginoon yun. Kaya po nangalunod lahat yung humahabol sa kanila. Kaya doon po nakita ng mga Israelita na sa kabila po ng kanilang mga pagiging mareklamo ay mahal po sila ng Diyos. Tayo din po na sa kabila ng ating mga pagkakasala, sa kabila ng patuloy po na yung natin, yung nakaraan pa rin po natin ang binabalik-balikan natin. Hindi po natin tinitingnan na may panibagong buhay o panibagong pagkakataon po na ibibigay sa atin ng Diyos. Dapat po ay magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil po, ang pangako ng Diyos sa atin, kapag mayroon tayong mga pagsubok, kapag nahihirapan po tayo, gagawa po ang Diyos ng panibagong pintuan para po tayo ay makalabas sa ating pinagdaraanan. Kaya po huwag po tayong matakot kung meron man po tayong matinding pinagdaraanan sa ating buhay. Ang Diyos po natin ay Diyos po ng kapayapaan. Ang sabi po ng Panginoon, magtiwala kayo sa akin, hindi ko kayo pababayaan. Tunay po na ang Diyos po natin ay mabuti. Hindi po niya tayo iiwanan, hindi niya po tayo pababayaan sa oras ng ating mga kagipitan. Nariyan po siya para po tayo ay tulungan. At bilang example po,
ito po ay naging life verse po ng aking pamangkin. Sa kabila po ng napakarami po niyang pinagdaanan sa kanyang buhay. Nawalan po siya ng, yung asawa niya po ay nagkaroon sila ng problema. Namatay po yung nanay niya. At meron po siyang sasakyan. Nawala po. Hindi po siya nakabayad. 1 taon na lang po magiging kanya na sana yung sasakyan. Pero po ito ay nawala pa. Bakit po? Kasi po ay hindi niya po pinanghawakan yung pangako ng Panginoon sa kanya. Sa kabila po ng marami pong mga kasalanan siyang nagagawa. At lagi ko po siyang pinapaalalahanan, nakalimutan na niya yung mga kasalanan niyang ginagawa. Dahil may tamang relasyon ka na sa Panginoon. Dapat ay gumawa ka na ng mabuti at iwanan, forget the past. Sapagkat ang Diyos ang aayos nito. Bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan. Bibigyan ka ng Diyos ng bagong buhay. At alam niyo po, yung mensaheng ito ay talaga pong nagmanifest sa kanya. Pagkaraan po noon, binigay sa kanya yung mensahe na ito. 1 week lamang po ay binigyan siya ng bagong blessing ng Panginoon. At ngayon po ay magi-start na po siya ng trabaho. Isang private driver po siya ng doktor. At purihin po ang Diyos. Hindi na po siya mahihirapan. Meron po siyang libreng pagkain, libreng pabahay. At malaki po, isipin natin, yung driver. Driver po siya, pero ang sweldo po niya ay malaki pa po sa sweldo ng isang empleyado. Kaya po, sabi ko, yan ang pribilehiyo ng Diyos sa'yo. Kaya inalis ka dyan, doon sa bagay na buwan-buwan, ikaw'y nahihirapan. May mas magandang plano pala ang Diyos sa buhay mo. Kaya sabi ko po sa kanya, panghawakan mo yung pangako mo sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi sinungaling na kagaya ng tao. Na kapag siya'y nangako sa atin, ito'y kanyang tutuparin. Numbers 23:19. Kaya po, sabi niya, opo, ngayon po ay lahat ng pinangako ko sa Panginoon ay gagawin ko. Sabi ko, huwag ka nang magkakasala pa. At talagang ang Diyos po ay kumikilo sa bawat isa sa atin. Kung tayo may pinagdaraan ng pagsubok, hindi po niya tayo iiwanan. Hindi niya po tayo pababayaan. Danas ko din po yan dahil ako nga po ay alam ko po na i-share ko na rin po ito dati na ako po isang leukemia survivor. At pinanghawakan ko ang pangako ng Diyos sa aking buhay. Na hindi niya po ako pababayaan, hindi niya po ako kalilimutan sa pangako niya sa akin. Pangatlo, purpose of new beginnings. Ito po ay sabi po sa verse 20 and 21. Sapagkat may ibibigay akong tubig sa ilang at ang mga ito'y sa disyerto. Hirapan ako magbasa sa ano. Sabi po dito sa 43 verse 20 and 21, sabi po dito, pararangalan ako maging ng mababangis na hayop, gaya ng mga asong gubat at mga ostrich, sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto, upang may mainom ang mga taong hinirang ko. Nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. Hallelujah. Ganun po kabuti ang Diyos. Maging ang mga hayop po ay pinapupurihan po ang ating Panginoon. Dahil po, isipin po natin, ang mga hayop na ito ay nilikha din po sila ng Diyos. At alam po nila yung mga bagay na ginagawa po sa kanila ng Diyos. Kaya po, patuloy lamang po tayo na magtiwala, sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay hindi lamang para sa ating kaginhawan. Ito ay para magpatotoo tayo sa mga bagay at maging pagpupuri po tayo sa ating kapurihan at maging patotoo po tayo sa ating
mga kapwa. Ang bagong simula ay palaging nakatali sa ating tungkulin na sumamba at maglingkod. Kung binigyan ka ng isang Diyos ng bagong buhay, trabaho, relasyon o magandang kalusugan, gamitin mo itong patotoo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Gamitin po natin itong patotoo kung meron pong ginawa ang Diyos sa ating buhay. Sapagkat iyon po ang layunin ng Diyos sa atin. Yung magamit po tayong kalakasan ng ibang tao. Kung tayo pinagtagumpay po sa isang pagsubok, kung tayo pinagtagumpay po, inalis po tayo sa disyerto, magiging kalakasan po tayo ng ibang tao. Magiging liwanag po tayo sa ibang tao. Kung paano tayo nagtagumpay doon sa mga pagsubok na iyon, doon po magagamit din po tayo patotoo sa ibang tao. Kaya po, tunay nga po na ang Diyos po ay mabuti sa bawat isa sa atin. Lagi po tayong magtiwala at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos po natin ay hindi po natutulog. Alam po niyan lahat yung mga bagay na ating kinakaharap. Ang pangako po ng Diyos sa atin ay iwanan na po natin yung ating nakaraan. Ano man po yung matanikala ng nakaraan natin, ay iwanan na po natin. At mag-focus na po tayo sa ating mga hinaharap. Yung magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Tandaan po natin na pag may inalis po ang Diyos sa ating mga buhay, may ipapalit po na mas maganda sa atin. Amen. Ganun po kabuti ang Diyos sa atin. Hindi niya po hahayaan na tayo po ay malugmok. Kapag po tayo ay pinangakuan ng Diyos, hawak po tayo ng Diyos. Hindi po niya hahayaan na tayo po ay malugmok. Kapag dumaranas po tayo ng mga kabalisahan, bibigyan po tayo ng kapayapaan ng Diyos. Ipagkatiwala po natin lahat sa Diyos ang mga pinagdaraanan natin. Sapagkat kung paulit-ulit po nating babalikan yung mga pangit nating nakaraan, hindi po tayo makakausad. Hindi po tayo makakapagpatuloy. Pero kung ang lahat na ito ay sa Diyos po natin ibibigay, tiyak po na katagumpayan po ang mararanasan natin sa ating mga buhay. Kaya po sa oras pong ito, ano po ang dapat nating gawin? Sabi po dito, bitawan natin ang kahapon. Huwag hayaang nakatali ka sa nakaraan. Pangalawa, tanggapin ang bagong ginagawa ng Diyos sa atin. Tingnan natin. Hintayin natin yung plano ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo pangangakuan ng pangit na sitwasyon, kundi, sabi ko nga po, kapag may inalis sa atin, may panibagong, mas maganda po yung ibibigay sa atin. May mas magandang ipapalit po sa atin. Aalisin po tayo sa tanikala, kung mayroon po tayong mga pagkakautang, aalisin po tayo doon, sapagkat kung may utang po tayo, siyempre araw-araw po, or buwan-buwan, pagdating na po ng due date natin, nandun na po yung takot natin saan tayo kukuha ng ibabayad. Pero, inaalis lamang po pala tayo ng Diyos doon sa ganung sitwasyon. Bibigyan po tayo ng kapayapaan ng Diyos. Kaya po, yun po ang sabi ng Panginoon, tanggapin natin yung bagong ginagawa niya sa ating buhay. Pangatlo, ialay ang bagong simula sa Diyos. Ang lahat ng pagpapala ay para sa kanyang kaluwalhatian, hindi po sa ating sariling kapurihan, kundi lahat po ng ating ginagawa ay para sa kapurihan po ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, may tatlong paalala nga po sa ating Panginoon. Huwag po natin kalilimutan yung tatlong paalala sa atin ng Panginoon para po makatakas po tayo sa ating nakaraan upang yung tanikala ng ating nakaraan ay hindi na po natin patuloy na balik-balikan. Ito po yung sabi nga po, forget the past, trust in God's new work, live for His glory. Kaya ang Diyos na gumagawa ng daan sa dagat, ang Diyos na nagpapadala ng Espiritu,
ang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan kay Kristo ay siya ring Diyos na nagbibigay ng bagong simula sa ating kung bakit naririto ngayon, kung bakit naririto tayo ngayon, kung bakit nakakapagtagumpay tayo ay wala pong iba dahil po sa ating Panginoon. Hindi po sa ating sariling kapurihan, hindi po sa ating sariling kalakasan, kundi dahil lamang po sa biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi po sa mabubuting gawa tayo maliligtas, kundi sa biyaya ng Diyos lamang sa ating mga buhay. Kaya purihin po ang Diyos sa umagang ito. Salamat po sa mabiyayang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa oras pong ito, patuloy po na tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin kayo aming Diyos na dakila. Aming Diyos na mabuti. Aming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at pakailanman ay nananatiling Diyos sa aming mga buhay. Kaya sa umagang ito, patuloy na itinataas ko po, Panginoon, ang aking mga kapatid o Diyos na kasama po sa live devotion na ito. Salamat po sa bawat isa at salamat din po, Panginoon, sa aming pastor na kasama namin ngayon at patuloy na sumusuporta sa gawaing ito. Salamat po sa kanilang mag-anak na patuloy po na kasama namin sa paghahayag ng salita ng Diyos. Panginoon, thank you po sa pagmamahal niyo po sa amin na sa kabila ng kami po ay makasalanan, kami po ay inyong pinatawad. At kami po ay pinangakuan niyo po, Panginoon, na hindi niyo kami iiwanan, hindi niyo kami pababayaan sa mga problemang aming pinagdaraanan. Sa kabila ng mga pagsubok, nariyan kayo para abutin ang aming mga kamay. Ang pag-ibig niyo ay patuloy na ibinibigay niyo po sa amin. Kayo po ay namatay sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Po sila, patuloy na magamit po sila, Panginoon, sa kanilang sa inyong gawain, O Diyos, maging ang ginaganap po na revival, O Diyos, ay kayo nga po ang patuloy na manguna at sumama sa lahat ng itatayo mo, Panginoon, maging ang mga kapatiran na pupunta po sa lugar na iyon. Samahan niyo po sila at ingatan niyo po ang kanilang mga sasakyan, O Diyos. At maging po, Panginoon, ang mga freshmen and seniors na patuloy po na binabaka nila kung paano po kami nakapagtagumpay sa 2 taong pag-aaral. Gayon niyo din po sila samahan. I-provide niyo po lahat po ng kanilang mga pangangailangan sa kanilang mga bayarin. Hallelujah. At maging Lord God, ang aming mga guro na patuloy na ginagamit niyo po sa pagsasakripisyo sa kanila sa pagtuturo. Salamat po, Panginoon. At maging, O Diyos, hallelujah, sa bawat isa na sumusubaybay sa gawaing ito, patuloy na pagpalain niyo po ang bawat isa, O Diyos, hallelujah, maging ang aming tagapanguna, Pastora Never Masaredo, ang aming Pastor Joel, at ang kanyang may bahay, Pastora Jeanine Masaredo, at ang kanyang anak, maging sila Pastor Lemuel, at ang kanila pong Pastora Shaleb, at ang kanilang bunso na si Sister Shaleb, O Diyos, maging Panginoon ang aming tagapanguna sa DFC Balagtas, Pastor Ephraim Nieto at Pastora Maricel Nieto, at sa kanilang buong pamilya, patuloy na kayo nga po ang magpala sa bawat isa. Hallelujah, patuloy na kayo po ang siyang maitaas, kayo po ang siyang mapapurihan ng bawat isa sa amin. At nawa ang mensaheng ibinigay mo po sa amin ay maging kalakasan ng bawat isa. Maraming salamat nga po, Panginoon, sa iyo namin tinataas ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos sa inyong mga buhay. God bless po.